Liderato ng Kamara de Representantes ay nag-anunsyo na kanila nang ililipat sa paperless system ang kanilang mga proseso doon at gagamit na rin ng blockchain technology dyan sa Kamara sa pagpasok ng 2026. May pagbibigay din mga kabombo doon sa paninindigan para sa transparency at may mga panawagan ang liderato ng Kamara. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Lilipat na sa paperless system at gagamit ng blockchain technology ang House of Representatives simula sa taong 2026. Ito ang inanunsyo ni House Speaker Faustino Boje III na nagsabing layo ng hakbang na palakasin ang transparency, security at integridad ng mga proseso sa Kongreso. Kabilang na ang paghahanda at pagproseso ng pambansang budget. Kapag naisakatuparan, ang Pilipinas ang magiging unang legislative body sa Asia na gagamit ng naturang teknolohiya. Isasagawa ang inisyatiba sa tulong ng Department of Information and Communications Technology. Ayon kay Speaker D, ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan ay hindi nabubuo sa salita lamang kundi sa pamamagitan ng konkretong aksyon. Anya, bahagi ito ng mas malawak na programa ng reforma at modernization ng House of Representatives. Pakinggan natin si House Speaker Boje III. Pong ibahagi ang isang mahalagang hakbang na ating tatalakayin para sa reforms at modernization ng Kongreso. Bilang bahagi ng ating pangako at bukas na makabagong pamamahala, sisimulan ng Kamara ngayong 2026 sa tulong po ng Department of Information and Communications Technology ang mga hakbang tungo sa isang paperless Congress at ang paggamit ng blockchain technology upang matiyak ang integridad, seguridad at transparency ng ating proseso at kasama dito ang pagbuo ng susunod na national budget. Once this transition is completed, we will be the first legislative body in Asia to adopt this technology. Ginagawa natin ito dahil naniniwala tayo na ang transparency hindi lamang isang hadikain o slogan. Dapat po ito ay isinasagawa at sinasabu. Muling pinagtibay din ni Speaker D ang kanyang paninindigan sa pananagutan at pagnunumbalik ng tiwala ng publiko habang papalapit ang bagong taon. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan niya ang mga kongresista sa kanilang sipag at kakayahang makinig sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw. Gayon din ang mga kawani ng Kamara na kanyang tinawag na tahimik na haligi ng institusyon. Kinilala rin ni Speaker D ang pagkadismaya ng publiko at nananawagan ng pagkakaisa, paggalang at malasakit sa pagharap sa bagong taon. Inihayag din ng Speaker ang kanyang hangarin para sa isang makabuluhan at may prinsipyong bagong taon para sa bansa. Muli si House Speaker Boje III. Gaya ng aking sinabi noon, ako'y inyong pagkatiwalaan bilang Speaker. Patuloy nating gagawin ang lahat ng makakaya upang gawin na mas bukas, mas malinaw at mas mapagkakatiwalaan ang Kongreso. As we enter a new year, may this be our shared commitment. Let us be the sources of unity, not division. Let us speak with clarity, not confusion. Let us choose to heal, not to wound. Hindi man tayo laging magkakasundo, naway mananatili tayong magalang, makatao, at may malasakit. Ang pagkakaiba ng pananaw ay hindi dapat maging dahilan ng pagkakahati-hati, kundi pagkakataon upang makinig at umunawa. Samantala, nananawagan naman si Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan na tuluyang alisin na ang travel tax para sa mga Pilipino at mamamayan sa mga bansang ASEAN na bumabiyahe sa loob ng rehiyon. Sa ilalim ng House Bill 4793, iminungkahi ni Yamsuan ang pag-alis ng travel tax sa kasalukuyang umaabot sa 1,620 pesos sa economy class na anyay dagdag pasanin sa mga biyahero at handlang sa paglago ng turismo. Kung maisa sa batas ang House Bill 4793, aalisin ang travel tax para sa mga biyaheng patungo sa 11 bansa sa ASEAN, kabilang ang Pilipinas, Singapore, Thailand, Vietnam at iba pa. Bagamat tinatayang aabot sa 5 billion kada taon ang mawawalang kita, sinabi ng kongresista, mababawi ito ng mas malaking benepisyo sa ekonomiya na tinatayang aabot sa 300 billion pesos. Dagdag
panang ni Yamsuan, alinsunod din ito sa ASEAN Tourism Agreement na inaasahang magdudulot ng mas malaking benepisyo sa ekonomiya kaysa mawawalang kita ng gobyerno. Mula sa Kamara, Bombo Alali, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.